ang ating SPED coordinator para sa pambungan ng pananalita. Morning po sa inyo lahat. With special education orientation, sana po marami kayong matutunan sa amin at mga matutunan po sana po pasagot namin mamaya. Maraming salamat. Pamuli po maraming salamat po sa pagdalo ngayong araw. Dumako na po tayo sa kasunod ng ating programa, panguna sa ating programa. Ito po ang DepEd Vision for Children with Special Needs and its Goals na i-discuss po ng ating directress, Ma'am Lorraine J. Tabor. Magandang araw po sa inyong lahat. We were expecting ilang parents natin. 20 plus. Ayan. So, pilit ko naman medyo na tayo. Yung nga lang parang nagkukulang pa. Although, kaya po tayo dito ngayon, para malaman, maging knowledgeable kung ano talaga yung i-expect natin yun sa special education department. Ayan po. So, in line with the DepEd's vision for children with special needs, alaga po. So, ano nga po? So, first and foremost is fully realize full potential for development and development. We all know that if the child is under the special education, meron po siyang special needs. And one goal that we have to inculcate in our mind, minsan, although meron possibility na pwede sila magbalik sa pagiging regular, minsan, hindi. So, ang goal po natin, relax, ma-realize nila. Kumbaga, halimbawa, meron po tayo, kung nanonood po kayo ng mga series na sa Netflix, yung The Good Doctor, alam niyo po ba yun? Yung naging doctor siya, di ba? So, yung kanyang potential is to memorize the book, no? Para naalala niya photographic memory. So, meron pa tayong iba-iba. No? Meron siya, yung musician siya, magaling siya mag-work. So, minsan, kasi po, mga nakaraang taon, napapansin namin, yung mga parents, minsan, ang nangyayari sa kanila, nakafocus lang sila doon sa parang hindi normal yung bata. Dapat makasabay sa ganito. Dapat, pagdating na ganito, makakalin siya. Parang gano'n, not-realizing na somehow, di po ba parang mahirap, sabi nga doon sa quote, if you will, pipilitin mo yung isda na umakyat sa puno, parang mahirap-hirap po. Pero kung mag-i-stay siya sa pond, hindi productive siya. So first and foremost po, dapat sa atin, ang goal natin, ma-realize ng bata through us kung ano ba yung potential niya. Kung saan pa siya mag-i-excel. So, somehow po kasi, kaya nga po sila with special needs. Kasi, may mga bagay na hindi nila nalaman. Although, may mga bagay din sila na pwede sila mag-specialize. Actually po, meron na po kami dito pag-graduate ng biology, di ba? Nag-a-aspire na maging doctor. Pag hindi mo naman, meron tayo dito, ano ba yung yung isa po, nakagraduate na, bumper, BS Economics, di ba? Although yung iba po, yung iba hindi ko na masyado, kasi wala pa ako dito nung although yung business natin nila, one of the things na pinaka-proud ko natin, yung mga product. Kasi mayroon na nakikita natin sila. Mas maganda i-guide natin sila. Next, capable of self-expression. So, minsan po yung mga parent, kaka-push nila doon sa bata na maging marang member. Kasi po, yung pinaka-key is acceptance. Diba? Minsan, yung ibang parent po ayaw na i-accept. Basta lang nahihirapan yung bata. At meron po kami na experience, ibang cases, na nagkakaroon ng anxiety yung bata. Hindi niya na ma-express yung sarili niya. Lalo siya nagkakaroon ng pressure. Halimbawa, sinasabi natin sila, tapos hindi naman ready. Kapag hindi ready yung bata, lalo lang dinedeprive ng learning. Instead na pwede siyang matrain na
magsimula siyang mag-socialize, mag-iuti. Kasi kung kapag in-expose natin agad-agad yun, hindi naman may express yung sarili niya agad-agad. Kasi minsan, hindi siya maintindihan. Minsan hindi niya nagagawa. Kaya nga po tayo, special needs. So, ayan po. Ang susunod na vision ng DepEd, no, napakadali lang. God-loving and proud of being. No po, hindi sinabi dyan na maging professional. Hindi rin sinabi dyan na maging kagaya ng tawag dito, ng mga people na may mga occupation na matataas. No? Simple lang, God-loving and proud na maging Pilipino. Napakasimple lang po ng vision. Diba? Ma-realize niya yung sarili niyang potential, which is po pwede natin gawin. Maging painter siya, maging musician siya. Kung hindi man siya maging professional na inaan natin, ina-aspire natin. Of course, kada magulang, meron tayong pangarap, di ba? Pagkapangarap ng bata, meron tayong talagang pangarap agad, di ba? So, minsan, hindi talaga masusunod yun. But, we can guide them para makita nila yung potential, yung pwede nila. So, ito lang ang tatlo. So, kapag nagkaroon na po sila ng na-realize nila yung potential nila, mas magiging productive sila. Kasi aware na sila kung paano nila i-express yung sarili nila. Kasi alam nila magaling sila. So, so next are the goals for children with special needs. Number 1, ang goal po natin, kasama po ng Department of Education, is to provide flexible and individualized support systems. Kumbaga, nabasa mo ako, support. Not pressured. Susuport natin sila. At individualized. Bakit po sinabing individualized? Kasi nga kaya po under siya ng special education dahil kailangan niya ng special support at taratangi yun para sa kanya. Alam niyo naman po yun. For example, ang bata, ano ba yung mga cases natin may Down syndrome po. Diba? Paano natin ina-approach yun ba? Mabagal ang kanila. Aminado naman tayo lahat na huwag tayo magmadali. Basta mabagal, inot-inot, konti-konti. Siyempre, wala mong ituturo yung sa pagkain, kapag gano'n unti-unti ang mga mabagal lang po talaga, pero sasabihin natin, para siyempre kailangan supporta ng magulang. Ayan po. Provide work trainings. Ayan po. Work trainings. Actually, hindi lang work trainings. Pati yung capability niya na mag-survive in a day-to-day life. For example, hugas ng pinggan, bibili sa labas ng groceries, yung mga yan, mga simple ganyan. So, kaya niya mag-survive. Kaya niya bumili at kaya niya malapit kung ano yung supply. Napakalaking value na po. Kaya niya mag-survive even without the assistance ng mga tao sa pamilya. Dahil nakaka-busy na siya. So, implement intervention and parent education. So, we're doing it right now. Kasi minsan, yung iba, hindi na nare-realize. Halimbawa, si bata, si baby. Ang unang-unang nakapansin po namin kapag weak yung breast. Diba? Pero ang aim ni namin para makapagsulat na yan. So, ititrain muna natin siya makapag-breast bago siya makapagsulat. Hindi po pwede siyang makapagsulat agad kung weak yung paghawak nito sa pencil. Diba? So, yung mga ganang konti-konti po, sana po maging support natin kayo. And at the same time pa, meron pa dyan yung Nabasa. kasi minsan, kapag ano ba, meron po mga bumabalik sa amin na bawa. Kasi minsan si teacher, yung anong mga spell teacher, nakafocus po sila doon sa nakikita nila na kumbaga, kailangan ng bata, basic needs ng bata. Halimbawa, yung speech na, sulat,
yung bata. Minsan yung kasi minsan po meron tayo mga speech delays talaga eh. Na kahit yung kaya yung magbigkas na is malaking bagay na. Diba? So, minsan, doon sa high expectation ng parent, doon sa bata, ano nila na i-appreciate yung konti-konting steps. Mga little tayo. Sana po, huwag natin i-pressure at saka huwag po sana tayo mag-disappoint if ever na yun lang yung delivery. Kasi po, sometimes yun lang yung kaya. So, provide transition program. So, ano po ba itong transition programs? Ayan. So, ito pa i-discuss ni Sir Red. Tuesday. Yung transition program po, papahapiwan na po natin. Kasi po, tayo lang po ang students namin na remember. From the special education classroom to the regular classroom. To the regular classroom. So, hindi lang po yun, pati yung work, paglabas ng bata sa restaurant. So, yun po yung i-discuss sa survey. So, mas maganda po yung body natin po sa so, isa pa po yan. Actually, may po kami na changes na gagawin dito. Share ko din po dun sa mga parents natin. Diba? Kasi po, yun nga po, ang naging concern po namin before is, iba kasi yung views namin, yung goal namin, minsan, sa goal ni parent. Yung expectation ni parent, ito na, yung goal namin is ito pala. So, we would like po kasi na mag-shine yung vision natin. Kung ano yung bata, pag-end ng quarter, pag-end ng taon. So, mamaya po ilalagay po ang po nila sa exam form na mag-update po sa inyo from time to time kung ano yung na-update ng bata for the week or for the day. Tapos po, maganda rin po sana na if ever, kung meron po kayong mga goals, pagdating po sa IEP, yan, sa interview sa IEP, i-relate po sa atin. That way, masasabi po namin, achievable po siya. Or pwede i-relate how many years or how many months bago natin na para po hindi tayo nagmamadali at para alam natin yung time frame. Hindi lang. So, yun lang po siguro. Hindi tayo magtagal. Ayan po babalik ko na po sa inyo. Pero po makasama. So, ibabalik ko na po yung microphone sa kanila. Maraming salamat po. At dyan po po. Maraming salamat po, Ms. Jenny, sa iyong discussion ng ating DepEd Goals and Vision. Okay lang po kung mag-relay na aming kasi yung napansin po namin ako, at saka isang parent na si Ma'am Monet. Bumalik ko yun, kapit doon. Kasi first time po, last year lang dito nag-enroll na sa Tracy ko. So, ang ano ko na is, okay naman po yung ano ng bata, yung improvement ng bata, step by step, gradual na po yun. Kasi teacher yung po ko na naiintindihan ko din siya, na hindi siya tulad na ordinaryong bata, na regular class na bata. What I'm saying, ma'am, is, ano po ba yung po pwede natin ibigay na, halimbawa sa Pauline, nasa grade 4 last year. I know na yung bata is hindi niya mapapantayan yung nagagawa ng mga classmate niya. Ang nangyayari kasi parang the whole year na yun, parang na-board yung bata. Na-board siya kasi the whole year, wala ako nakita writings or kung ano man work sa notebook niya or anything na naka-staple o na ginawa niya in the regular class. Kasi alam mong ginawa niya, ma'am. Actually, ma'am, gusto ko itang kausapin noon before pa ng magandang school year. Kasi every time na uuwi ng anak ko, sira ang blouse niya. Kasi talagang pag nakakita siya
nakatatlong uniform ako na yung ko dito, hindi natapos ang taon sila lahat. Tapos kinausap ko yung bata, ano ba ang ginagawa mo sa school? Sabi ko, na speak ko sa school. Yung gano'n, ano ba ginawa the whole day? Nothing. Sabi niya, I'm bored. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, so naisip ko, hindi niya talaga makatch up yung lesson, yung teacher na nando, kasi di ba, palitan eh. Hindi naman siya tulad ng ni Ma'am yung the whole day, siya ang teacher si Ma'am Joanna. Para nanibago siya ng grade 4 siya, na nagpapalitan ng teacher. So hindi din siguro nagagayad ng masyado, hindi din nakikita ng mga teacher na pumapalit yung ginagawa ng estudyante. So ayun, sira ang damit niya, sira ang medyas niya, at yung sapatos niya. So ang gusto ko mangyari, doon sabi niyo is individual support system. Support ng parents, support ng teacher. So hindi ko siguro expect teacher yung titingin ba doon sa mga anak namin. So dahil sila yung nasa classroom, supposed to be sila hindi lang regular class yung attention nila. Bibigyan din nila ng attention yung step na bata. What I mean is, kung hindi na kaya yung lesson for that day, mag-provide, siguro, hindi ko alam kung ang dapat mag-provide yung sped teacher or yung regular teacher na in charge doon. Siguro pa, but let's say mathematics, ang lesson nila is subtraction, ganyan. Kung sa tingin niya, hindi na kaya ng bata yung ganong lesson, pwede niyang bigyan. Or ito, addition ka lang muna kahit single digit yan mo, ganyan, 1 to 10, ganyan, ganon. O kaya naman pag-English naman, bigyan niya ng short story na babasahin na level doon sa ng bata capability na hindi kailangan na sa general lesson ng bata. Kasi yun po yung nangyari sa amin. Parang na-board yung bata the whole year. Then pagkakaroon alpas namin, anong ginagawa ng school, halimbawa, or ng advisor, kapag yung bata yung nagtatantrums na nasa regular class, hindi po ba ipo-pull out nila for a meanwhile, dadali nila sa SPED room? Ano po yung gagawin ng SPED teacher sa SPED room na ginagawa para sa mga anak namin? Meron po ba? Halimbawa, nagtatantrums sila sa regular. Di ba ganon? Once na nagtatantrums yung bata, ipo-pull out nila, dadali nila sa SPED room. Ano yung intervention na ginagawa ng mga teacher sa SPED room? Or meron bang teacher na magtitingin sa amin? Okay lang po. Ayan, thank you very much po, ma'am. Actually, medyo complete package yung sinabi mo. May mga suggestions siya. At the same time, may mga parang dinaig na historia. So, actually, ma'am, so one was sumagot ko